Sa mabuting balita ngayon, isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga tungkol sa isang katiwala na pinatalsik ng kanyang amo dahil sa katiwalian. Nang malaman niyang matatanggal siya sa trabaho, binawasan niya ang utang ng mga may utang sa kanyang amo upang magkaroon siya ng mga kaibigan na tutulong sa kanya kapag siya ay mawala ng kabuhayan. At nakakagulat, sa halip na pagalitan, pinuri siya ng amo dahil sa kanyang katalinuhan, hindi dahil sa kanyang pandaraya, kundi dahil sa kanyang karunungang gamitin ang pagkakataon upang gumawa ng paraan. Tila mahirap intindihin kung bakit pinuri ni Jesus ang ganitong uri ng tauhan. Ang punto ng talinghaga ay hindi ang pagsang-ayon sa pandaraya, kundi ang pagpapahalaga sa katalinuhan at kahandaan ng katiwala sa paggamit ng mga bagay na pansamantala upang makamit ang higit na mahalaga. Sinabi ni Jesus, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. Ang talinghagang ito ay paanyaya na gamitin natin ang mga biyaya at pagkakataon sa mundong ito sa makalangit na paraan. Ang ating yaman, talento, oras at kakayahan ay hindi lamang para sa ating sarili. Ang mga ito ay pinagkaloob sa atin upang gamitin para sa kabutihan, sa pagtulong sa kapwa, at sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. Sa bandang huli, hindi tayo huhusgahan batay sa dami ng ating pag-aari, kundi sa kung paano natin ginamit ang ipinagkatiwala sa atin. Ang tusong katiwala ay marunong maghanda para sa kanyang kinabukasan dito sa lupa. Tayo naman ay inaanyayahan ng Panginoon na maghanda para sa ating kinabukasan sa langit. Sa pamamagitan ng kabutihan, pagiging tapat at pagiging mapagkawang gawa, nag-iimpok tayo ng kayamanan na hindi nananakaw at hindi nasisira. Sa huli, itinuturo sa atin ng mabuting balita na ang karunungan ng tao ay dapat gamitin sa kabutihan at hindi sa pansariling kapakinabangan. Ang pagiging matalino ay hindi lamang tungkol sa pagiging tuso, kundi sa pagiging maalam sa kabutihang espiritual. Yaon ay pagiging marunong sa paggamit ng lahat ng bagay upang makalapit sa Diyos at upang magdulot ng kabutihan sa tanan.